Sa pagpapatuloy ng ating series ay sinabi nga ni Buddha kay Brunhilde na nakikita nito ang pagnanasa sa mata ng babae. Saka bigla itong samuka ng dugo kaya agad nilang dinala sa emergency room. Pinuntahan naman ni Odin si Beelzebub at sinabing huwag itong makikialam sa kanyang minimithi para hindi sila magkagulo. Sabay paramdam ng malakas nitong enerhiya. Kaya sinabi na lang ni Beelzebub na walang problema saka din umalis si Odin. Sa hallway ay nakasalubong ni Brunhilde ang isang kamukha nito. Pero kilala niyang ito si Nostradamus na kanyang sinabihan na huwag magpalaboy-laboy doon. Kaya bumalik si Nostradamus sa tunay nitong itsura na sinabing hindi na makapaghintay sa laban. Ngunit sinabi ni Brunhilde na tatanggalin ito sa tournament at ibabalik sa Helheim kung hindi siya susundin. Kaya nagbehave naman si Nostradamus. Ipinakitang si Nostradamus daw ang nag-iisang nakasira ng Bifrost. Ito yung secret na lagusan sa pagitan ng Valhalla at Helheim na tanging yung mga god leaders lang ang nakakadaan. At ang sino mang tinatapon dito ay hindi na naibabalik. Pero si Nostradamus lang ang tao na nakasira nito at proud pa ang loko. Saka din siya iniwan ni Brunhilde. Tabla ang score sa pagitan ng tao at ng mga gods. Bilang pag-refresh ay ipinakita ang unang laban ni Thor at Lubo. Matindi ang labanan ng dalawa at sa huli ay nanalo si Thor. Ang pangalawang laban ay kina Adan at Zeus. Maliit lang si Adam kumpara kay Zeus pero nagawang mabugbog ni Adam si Zeus dahil sa power nitong panggagaya. Ngunit sa huli ay natalo din si Adam. Ang pangatlong laban ay sa pagitan ni Sasaki at Poseidon. Noong una ay minamaliit ni Poseidon si Sasaki. Pero nang masugatan siya ng tao ay nagkaroon nito ng interest at sineryoso ang tao. Pero sa huli ay si Sasaki ang nanalo at sa unang pagkakataon ay may namatay na god na nakarne pa. Pang-apat na laban ay sa pagitan ni Hercules at ng legendary manyak na Jack the Ripper. Dahil hindi katulad ng ibang god si Hercules na tao rin dati bago naging god, ay alam niya ang pakiramdam ng mga tao kaya naging lenient ito kay Jack. Pero sa huli ay si Hercules ang natalo sa labanan nilang iyon ni Jack at naglaho din sa kawalan. Nanalo man daw si Jack pero dahil hindi nagbago ang pagmamahal ni Hercules sa mga tao ay feeling niya na siya ang natalo. Ang ikalimang laban ay sa pagitan ng malaking tao na si Raiden at ng boss ng kulay blue na avatar na si Shiva. Pisikal na lakas ang power ni Raiden kaya nasaktan si Shiva sa laban nila. Pero sa huli ay si Shiva pa rin ang nanalo nang magbago ito ng anyo at pinugot ang ulo ni Raiden sa final na pag-atake nito. Ang ika-anim na laban ay sa pagitan ni Buddha na pumanig sa mga tao at ng isang demon na si Heijen. Nasaktan ang mata ni Buddha ngunit gamit ang pinalakas nitong armas ay nagawa niyang matalo ang demon na naglaho at napalaya si Zero Fuko. Dahil sa mga laban na ito ay naging tabla ang score sa pagitan ng mga tao at ng mga gods. Nag-iisip ang mga gods kung sino ang susunod na lalaban para sa kanilang koponan dahil nagtraidor kasi si Buddha na lalaban sana para sa kanila. Naisip ni Ares na baka siya ang bet ni Hermes na isabak sa laban. Kaya naging mayabang ito sa sarili. Nagdadalawang isip siya dahil nakitang malakas din ang mga tao. Ngunit dahil proud itong God of War ay lalaban sana. Kaso ay mas mabilis si Hades na sinabing siya ang lalaban. Naroon daw siya para ipaghiganti ang kapatid nitong si Poseidon. Pagpasok ni Brunhilde at Gol ay nagulat si Gol dahil may isa pang Brunhilde na kanyang ikinatakot. Pero naging ito ulit si Nostradamus na sinabing matatalo ang mga tao at naniwala naman si Gol. Kaya pinagtawanan siya ni Nostradamus na ng trip lang pala at naasar ang babae. Natigilan sila nang makita ang notification na ang ilalaban ng mga gods ay si Hades. Dahil over ang reaction ng dalawang katabi ay itinapon ni Brunhilde ang dalawa. Saka pinili si Hao na magiging panlaban kay Hades. Ipinakita si Hao na sinira ang pader na dinadaanan nito. Hinahanap kasi nito ang VIP room para sa kanilang mga tao. Naiinis naman si Ares dahil hindi siya ang naisabak sa laban. Pero sinabi ni Hermes na swerte niya dahil nakaligtas sa pagkamatay na ikinainis ni Ares. Sinabi ni Ares na mananalo sila dahil si Hades ang lalaban para sa kanila. Nag-imagine silang panalo sa laban nang biglang pumasok si Hao at umupo na ikinatanong ni Ares kay Hermes kung sino ito. Nang malaman ni Ares na tao ang dumating ay agad niya itong nilapitan para sana hawakan sa kamay subalit bigla siyang naitapon at nauntog ang mukha kaya nag-nosebleed. Kaya nagtaka ang dalawang god sa pagkakatapon ni Ares. Sinabi ng malakas ni Hao na dahil umupo na siya doon ay sa kanya na ang upuan na iyon. Tapos hinuwak-hawakan ng malambot na kutsan at walang paki kay Ares. Kaya nagalit si Ares na muling hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Hao at nagpakilalang si Ares. Kaso ay muli siyang tinapon ni Hao kaya bagsak ulit si Ares na hindi makapaniwala. Namangha naman si Hermes sa lakas ng tao. Sinabi ng nagutos na Hao na gusto nitong uminom ng refreshment. Kaya nagbigay naman si Hermes ng honey water na nagustuhan ni Hao at pinuri si Hermes na kinilala. Magagalit pa sana si Ares pero natigilan sila sa pagpasok ni Gol at Brunhilde na hinahanap si Hao. Sinabi ni Brunhilde na bakit lumabas agad si Hao nang walang kasama kaya nasira tuloy ang mga pader na dinaanan nito. Pero sumagot si Hao na hindi ito problema dahil kung ano ang dadaanan niya ay iyon ang magiging tamang daan.
Kaya napatawa si Hermes sa pagkamangha tapos patago-tago naman si Aris na hindi naiintindihan ng tao. Ayaw pa sanang umalis ni Hao doon ngunit nang sinabi ni Brunhilde na siya na ang susunod na lalaban ay tumalon ito at masayang oras na ng laban niya. Kaya nagulat si Aris dahil ang baliw na iyon ang lalaban kay Hades. Sinabi ulit ni Hao na kung anong dadaanan niya ay iyon ang magiging tamang daanan. Nag-announce si Heimdall sa stage. Tinawag nito ang tao pero walang lumabas na Hao. Nagbatengteng ang monk at gumalaw ang ilang mga Class S na tao. Ito pala yung mga legendary na mga heroes ng China noong panahon ng Three Kingdoms. Gumawa sila ng red carpet na daanan para kay Hao na dumaan mula sa itaas. Kaya nagulat si Heimdall dahil hindi siya nasabihan dito. Pero dahil siya ang pinakamagaling na MC ay ipinakilala pa rin si Hao bilang ang unang emperor na pinag-isa ang mga China. Tapos sa corner pa ng mga gods lumabas si Hao kaya nagtaka ang mga tao na bakit siya doon lumabas. Lumabas naman ang nagagalit na Valkyrie na si Alviter dahil ang tagal siyang pinaghintay ni Hao. Tapos naiinis ito dahil hindi nakikinig ng instruction si Hao at problema kung magkakaisa sila ng puso. Pero binuhat siya ni Hao para mapag-isa na sila at magamit ito bilang armas. Kaya nagulat ang babae na kunwari ayaw. Ngunit tumibok din ang puso at bumigay sa emperor na si Hao. Kaya nagkaroon ng armor si Hao na isinuot bilang kanyang depensa laban sa kalaban na gods. Sa back hallway ay naglalakad si Hades para lumaban nang tawagin siya ng isang tauhan ni Poseidon. Yumuko ito at umiyak na ibinigay ang tinidor na armas ni Poseidon para daw gamitin ni Hades para ipaghiganti si Poseidon. Pinulot ni Hades ang armas at saka pinag-combine sa kanyang armas kaya mas naging pogi ito. At nagpasalamat naman ang butler na feeling ay panalo na sila ng kanyang master. Ninenervyos naman si Heimdall na ipakilala si Hades na sinabing mula sa ilalim ng lupa ay dumating ito para lumaban. Kaya natakot ang mga nakarinig. Si Hades daw ang amo ni Cerberus at ni Typhon na parehong mga pinakatatakutan na mga halimaw. Naghanda ang dalawang fighter at sinimulan na ni Heimdall ang laban. Paisi lang na naglakad si Hades patungo kay Hao habang hinanda ang armas nito. Saka kaagad na tumusok para patayin ang inakalang pipitsugin na si Hao. Ngunit nakailag si Hao kahit may blindfold ito. Makailang beses pang tumusok si Hades na iniwas-iwasan lang ni Hao. Tumalon ng mataas si Hades na pinalakas ang braso na umatake ng tusok kaya nasira ang lupa. Naka-atras naman agad si Hao ngunit dahil sa lakas ni Hades ay hinabol siya ng nasisirang lupa. Tapos kahit nakaiwas ay nasugat pa rin ang tiyan ni Hao. Muling umatake ng pagtusok si Hades at ramdam ng mga nanonood ang lakas nito. Ngunit bago pa matusok ang kamay ni Hao ay nagamit nito ang teknik at na-deflect ang lakas ng sibat ni Hades na ipinagtaka ng god. Saka din ibinalik ni Hao ang lakas ng pag-atake ni Hades, gamit pa rin ang sibat at nasaktan si Hades na naitapon pabalik. Saka pa nagsayaw si Hao na original na Kamen Rider noong unang panahon pa lang. Sabay sabi na mayroon lang nag-iisang hari. Ipinakita ang ancient China na bago pa maging hari ang isang royal blood ay kailangan muna nitong magpaalam sa isang demon god na nagngangalang Chiyu. Kaya takot na takot ang mga tao. Samantala ay sinakop naman ni Hao ang lahat ng mga kaharian ng ancient China at siya ang unang nakagawa nito. Kung kilala nyo yung Exile Prince sa anime series na Kingdom na naging kaibigan ni Lee Sin ay siya si Hao. Pinuntahan ni Hao ng mag-isa si Chiyu na walang army o ibang witness para sa final boss na kalaban. Naabutan niyang kumakain ng demon ng isang tao at maraming mga buto sa paligid na hinihintay daw siya. Sinabi ni Chiyu na matapang daw si Hao dahil hindi tulad ng ibang nanginginig sa pagkakita pa lang sa kanya. Nagdemand si Chiyu na bigyan daw siya ng 10,000 na mga tao para kainin at papayag na maging hari ng China si Hao. Kaya itinapon naman ni Hao ang dala-dala nitong kabaong kay Chiyu at nakuha ng demon ang hugis tao na clay figure. Sinabi ni Hao na masarap ang lupa kaya tikman ng demon. Kinain naman ng demon ang clay figure na sinabing lasang tae daw saka nainis kay Hao. Saka tumawa pa ito at sinabing hindi naintindihan ni Hao ang batas na siya ang magsasabi kung magiging hari ang tao o hindi. Ngunit sinabi ni Hao na ayaw nitong yumuko sa kasing pangit ni Chiyu. Kaya nagalit si Chiyu na sinabing isa siyang Diyos. Pero para kay Hao ay monster lang ito na kumakain ng mga tao sa kapumosisyon sa laban. Nagalit si Chiyu na tumayo at sinabing papatayin si Hao. Pero pagkatapos ng 6 na araw na laban nila nang walang pahinga ay si Chiyu ang bagsak na wala ng buhay samantalang si Hao ang tagumpay na nakatayo pa. Balik sa tournament ay hindi makapaniwala ang mga nakakita na sinaktan ni Hao si Hades. Kaya napatanong si Aris kung anong teknik ang gamit ni Hao sa pakikipaglaban. Ang pagkakaalam naman ni Hermes ay gumamit ng Shaori si Hao para ibalik ang lakas ng pag-atake ni Hades pero hindi pa rin siya sigurado. Tumayo si Hades na tinanong pa ni Hao kung kaya pa nitong lumaban. Nagtanong si Hades kung ano ang hari. Sumagot si Hao na ang hari ay hindi umaasa sa iba at pinoprotektahan ang nasasakupan nito. Natigilan si Hades saka din tumawa ng malakas.
na ikinagulat ng mga kasamang gods dahil unang pagkakataon na napatawa si Hades ng ganon. Sinabayan naman siya ni Hao sa pagtawa ng malakas saka nagtanong kung anong tinatawanan nila. Sumagot si Hades na naalala daw nito ang ugali ni Poseidon na tulad ng sinabi ni Hao na mas hari pa sa ibang hari. Pumosisyon si Hades ng kakaibang pagpalo at saka din mabilis na hinampes ng malakas si Hao. Ginamit ulit ni Hao ang kanyang teknik at sinangga ang palo ni Hades. Pero mas pinabigat ni Hades ang pagpalo nito kaya mas nahihirapan si Hao sa pagdepensa. Idiniin pa ni Hades ang bigat ng sibat kaya mas nasaktan si Hao na nagbubuhat at nasira-sira ang lupa saka din nagkausok sa pagsabog. Bumantong hininga si Hades, saka pa ipinakita ang bagsak sa lupa na Hao na nakadapa. Muling tumayo si Hao na naramdaman ng pagdurugo ng ulo. Kaya tinanggal nito ang blindfold ng mata at sinabing ipagpatuloy nila ang laban. Muli namang umatake ng pagsibat-sibat si Hades na iniilaga ni Hao. Naghihintay lang pala ng pagkakataon si Hao at nang muling pumalo si Hades ng malakas na paghampas ay sinangga ulit ni Hao. Kaya nabigatan ulit siya at nasira-sira ang lupa sa bigat ng dinadala niyang puwersa. Ganun pa man ay nagbuga si Hao ng hangin na dumampi sa katawan ni Hades na medyo napagod sa pagdiin. Hinila ni Hao ang sibat ni Hades saka malakas na sinuplex si Hades sa lupa gamit ng sibat nito at nasaktan. Aatake sana ng follow-up si Hao pero napailag siya sa surprise na pagtusok ni Hades. Napapaisip pa rin si Hades kung anong ginawa ni Hao at naibalik ang pag-atake niya. Bigla namang nasaktan si Hao pero agad din siyang naka-recover at muling aatake kay Hades. Gusto naman ito ni Hades na sanay sa mantaman na laban ngunit hindi niya napansin ang pagbuga ni Hao ng hangin sa kanyang katawan. Kaya naiwasan ni Hao ang pagsibat ni Hades at ang boss ng Underworld ang nasaktan sa counter-attack ni Hao. Dahil dito ay nagdugo ang katawan ng nasaktan na Hades na ikinasaya ng mga tao. Sinabi ni Zeus kina Hermes at Ares na mayroon siyang napansin na ginagawa ni Hao. Sa ring ay sinabi ni Hades na nalaman na nito ang teknik ni Hao na pagbuga ng hangin na nakakaistorbo ng kanyang pag-atake at napahanga ito. Sinabi naman ni Hao na nakikita nito ang mga bituin sa katawan ni Hades. Ipinaliwanag ni Sasaki ang naiisip sa katabi na lahat ng nilalang ay may chi sa katawan at iyon ang nakikita ni Hao. Dahil nakita ng mga samurai warriors na malakas daw si Hao ay gusto din nila itong makalaban. Kaya napabuntong hininga na lang si Riz. Ipinaliwanag ni Brunhilde kay Gol na ang simple na pagbuga ni Hao ng hangin ay nakakaistorbo sa daloy ng chi ng tatamaan nito. At iyon ang na-master na fighting style ni Hao. Nagulat bigla si Gol nang makitang nasugatan din at naghilom ang katawan ni Hao kapareho ng sugat ni Hades. Sinabi ni Hao na ito ang side effects ng paggamit niya ng paningin. Dahil nararamdaman nito ang sakit na ramdam ng iba sa paligid niya. Pero sinabi din nitong ito ang dahilan kaya siya ang pinakamagaling na hari. Ipinakita ulit ang history ng Ancient China noong uso pa ang Divided China. Daan-daang libong tao ang ipinapatay ng Qin Empire mula nang sakupin nito ang Zhou Empire. Sa panahong ito ipinanganak si Hao. Anak siya sa labas ng prinsipe ng Qin sa isang tiktoker na babae na sumayaw sa harap ng prinsipe kaya tuloy na buntis dahil sa kakekembot. Pero ang masama ay iniwan ng parehong mga magulang si Hao. At saktong sa panahon na iyon ay sinakop ulit ng hari ng Qin ang Zhou kung saan naroon ang apo nitong si Yingxing o si Hao. Yingxing ang birth name ni Hao bago pa ito naging Emperor Qin Shi Huang. Walang paki ang lolo sa apo kaya naging bihag si Hao sa sinakop na bayan ng lolo. At maging ang mga sundalong bantay sana niya ay walang galang sa kanya na gusto pa siyang patayin dahil galit sila sa lolo niya. Pero ipinipilit pa rin ni Hao na ngumiti at magpakabait. Isang araw ay nakita ni Hao ang bagong bantay nitong babae na si Chunyang. Wala din itong respeto sa prinsipe na Hao at si Hao pa ang yumuko sa babae. Pagpasok ni Chunyang sa bahay ay nakita niyang marumi ito. Nag-alok si Hao ng tubig na maiinom para kay Chunyang saka pa ito pilit na ngumiti. Kaya sinabi ni Chunyang na hindi siya normal na bata na dapat daw ay nagrereklamo siya at umiiyak at nagpapa-baby. Natakot si Hao na humingi ng tawad at pinilit mag-artista na bata pero mas nainis si Chunyang. Saka sila agad naglinis ng tahanan na iyon. Minsan sa palengke ay naglalaway si Hao dahil sa nakitang steam bread at nakita siya ni Chunyang. Kaya bumili si Chunyang ng dalawa na inasikaso ng customer. Pero nagalit bigla ang nagbebenta nang makita ang mukha ni Hao kaya itinapon ng tinapay sa lupa. Kaya nagalit si Chunyang na kinwelyuhan ito. Pero kinuha ng bata ang tinapay at nagpasalamat sa kakinain dahil masarap. Namukan ng mga Zhou si Hao na apo ng mananakop ng bayan nila. Kaya naramdaman lahat ni Hao ang intent to kill ng mga tao sa kanya at kawawa ang bata na yumuko na lang. Sa bahay pagkatapos kumain ay nagpasalamat si Hao sa pagkain at matutulog na sana pero nakita ni Chunyang ang mga sugat sa katawan niya kaya galit na nagtanong ang babae kung sinaktan siya ng mga tao. Pero sinabi ni Hao na simula nang maipanganak siya ay may sumpa na siya. Ramdam niya ang kada nasasaksihan na paghihirap ng iba katulad ng mga sugat ng mga naglalaban. Pero natatanggal din ito kaagad na naghihilom. Naging malakas ang pakiramdam niya ng sakit dahil sa galit ng mga tao na nakakakita sa kanya.
Sinabi ni Hao na ayos lang siya pero bigla siyang nanghina, kaya nagtanong ang babae kung bakit siya nagkukunwari. Sumagot ang bata na naiintindihan daw ang nararamdaman ng mga tao dahil sa masamang ginawa ng tatay at lolo niya. Kaya daw siya nakangiti sa pagbabaka sakaling mapatawad siya ng mga tao. Pero sinabi ni Chunyang na kalokohan ito at sinabing kung gustong magalit, umiyak at sumigaw ng bata ay gawin niya. Sinabi ng lumuluhan na babae na hindi niya kasalanan ang ginawa ng mga ninuno niya sabay yakap kay Hao. Dahil dito ay napagtanto ni Hao na pwede naman pala niyang gawin ang gusto. Kaya niyakap niya si Chunyang at sumigaw ng malakas habang umiiyak. Inilabas niya ang galit na nararamdaman dahil sa paghihirap ng buhay niya simula pa lang noong ipinanganak siya. Paggising niya ay may ibinigay na pangtakip sa mata si Chunyang na gamitin daw niya para hindi masaktan sa mga nakikita sa paligid. Ginamit naman ito ng bata sa mata at nasiyahan na sinabi ang salitang Hao sa unang pagkakataon na ang ibig sabihin ay ayos. Mula noon ay naging masaya ang pagsasama ng dalawa at itinuro ng babae ang nalalaman sa bata. Parehong mabuti at kalokohan tulad ng paglalagay ng palaka sa ibinebenta ng lokoong magtitinapay. Kaya naging masayahin ng bata si Hao. Kaso pagkatapos ng 2 taon nang mamatay ang lolo ni Hao ay ang tatay niya ang pumalit na hari. Kaya naging next in line sa trono si Hao na kaagad sinusundo ng ilang mga kawal mula sa Qin Empire. Kaya napanganga ang mga mayabang niyang dati na mga bantay. Sa daan nang malapit na sila sa border ng Qin at Zhao, ay alam ni Chunyang at Hao na malapit na silang maghiwalay. Nais ni Hao na sumama si Chunyang sa kanya sa Qin Empire pero ayaw ng babae dahil mas nakasanayan niya ang pagtira sa Zhao. Dahil malungkot si Hao ay binatok-batukan siya ni Chunyang na parang hindi isang prinsipe. Masaya sila nang biglang ma-headshot ng palaso ang ulo ng isang guide. At namatay din ang nasa driver seat ng karwahe at pati yung kabayo ay tigok. Naghanda naman agad ang mga guards pero madali lang silang pinaslang ng mga sundalo na taga-Zhao. Sinabi ni Chunyang na naroon ang mga taga-Zhao dahil hindi sila makakapayag na umalis ang anak ng tao na abot langit ang galit nila. Naisip ni Hao na ipinapasa sa kanya ang kasalanan na hindi naman kanya. Kaya galit niyang pinulot ang espada at sinabing lalaban na ng mga dumating. Kaya napangiti si Chunyang dahil naging lalaki na daw si Hao. Saka sinipa ang bata para huwag mamatay. Naghanda ng kung fu si Chunyang at nilabanan ng mga kawal gamit lang ng martial arts. Nakatama siya pero nasugat ang kanyang katawan at nanghina. Tapos habang nakatalikod ay sinaksak siya ng espada ng isang kawal na sinayang ang mga malalaking papaya na wala sa iba. Sinapak naman ito kaagad ni Chunyang pa-uppercut. Pero muli siyang nasugat ng espada ng isa pa kaya bumagsak ang babae sa lupa. Papatayin na sana ng kawal si Hao, pero hinuli ito ni Chunyang sa leeg at binali ang leeg nito kaya tigok ang kawal na baliktad ang mukha. Subalit dahil sa matinding sugat sa katawan ay nanghina na si Chunyang habang hawak ni Hao ang ulo niya. Sinabi nito ang isa pang sekreto na kasama ang anak niya sa mga tao na pinatay ng Qin Empire noong umatake sila. Kaya napuno din ng galit ang dibdib ni Chunyang sa mga Qin at nag-apply siyang maging tagapagbantay ni Hao na apo ng hari ng Qin para sana patayin din ito. Pero iyon nga at nakita nito ang mabuting loob sa puso ni Hao. Saka mas naiintindihan pa nito ang nararamdamang sakit ng mga tao sa paligid niya kaya alam niyang lalaki ito bilang pinakamagiting na hari. Hinawakan muna ng babae ang mukha ni Hao saka din ito namatay. Kaya napaiyak na lang si Hao na sumigaw. Nang 12 years old na si Hao ay naging hari siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. At nang maging emperor na siya ng buong China ay tinawag na siyang Qin Shi Huang. Sa dami ng digmaan na naranasan nito at ng mga tao na nakapaligid sa kanya ay marami na siyang naranasan na pasakit pero kanyang nalagpasan. At iyon ang mas nagbigay sa kanya ng lakas bilang magaling na hari. Balik sa kasalukuyan ay hindi pa rin lubusang maintindihan ng mga gods ang teknik na gamit ni Hao sa pakikipaglaban. Binuhat-buhat ni Aries si Hermes para sana maintindihan kung ano iyon. Kaya nag-demonstrate na lang si Hermes ng pag-atake na hindi nakikita ang lakas ni Hao. Huli na daw kapag nalaman ng kalaban na nataman na siya ng atak na iyon. Sinabi ni Aries na walang makakatalo kay Hades dahil napakalakas nito sa laban. Subalit ipinaliwanag ni Zeus na hindi rin kasi ordinaryong tao ang kalaban ni Hades at nasabi pa niyang complicated daw ang mga tao. Sa ring ay muling pinatigas ni Hades ang kamao nito sa pag-atake na kaagad pinasalubungan ni Hao ng hininga nito. Kung pangit sana siya ay bad breath. Ginawa namang Elysi ni Hades ang sibat bilang shield kaya nakatusok ito sa sumangga na Hao. Pero natuhod ni Hades si Hao na nasaktan. Mabilis na hamampas si Hades ng follow-up attack pero napigilan ito ni Hao gamit ng pagbuga ng hangin kaya hindi nataman si Hao. Ito yung naisipaliwanag ni Hermes kay Aries na hindi masasangga ang pag-atake na hindi nakikita. Dahil dito ay naka-counter-attack si Hao ng malakas na sipa. Pero sinangga pa rin ito ni Hades gamit ng matibay na kamay saka umatras. At pareho silang naging excited sa kanilang laban. Ipinakita naman si Beelzebub na may ini-experiment na halimaw. Nagwala ang halimaw sa loob ng tank na sinuntok-suntok kaya nasira. Kaya nakawala siyang hinanda ang armas at binalak na saktan si Beelzebub na hindi nagbago ang reaksyon.
Dahil naputol ang kamay ng halimaw ay sinabi ni Beelzebub na palpak ulit ang ginawa niya. Tumakbo ang natakot na monster patungo ng pinto. Pero sinalubong siya ng isang nakamaskarang warrior at walang hirap na hinawakan siya sa mukha at pinitpit sa sahig. Lumapit ang dumating kay Beelzebub na tinanggal ang helmet. Ito si Adamas na kapatid ni na Hades at Zeus. Nagtanong siya kung anong binabalak gawin ni Beelzebub dahil sa pag-experiment ng mga nilalang tulad ng demon na si Papias na kinalaban ni Buddha. Kaya sinabi ni Beelzebub na gumagawa siya ng nilalang na makakapatay sa kanya. Kaya natakot si Adamas dahil seryoso pa ang kausap. Hindi daw interesado si Beelzebub na manood ng laban ni Hades dahil alam niyang walang mortal ang makakatalo nito. Sa ringside ay masaya ang mga tao sa performance ni Hao kasama si Chunyang at anak nito. Muling hinanda ni Hades ang armas nito para umatake. Ngunit ang sarili niya ang sinaksak ng sariling sibat at malaki pa ang hiniwa nito na parang nag-suicide na samurai. Kaya inakala ng mga nanonood kasama ni Ares na nabaliw na ito. Subalit balak ni Hades na gamitin ang kahinaan ni Hao na nararamdaman ng pakiramdam ng mga nakikita kaya din nasaktan ang dibdib ni Hao. Sinabi ni Zeus na ugali ni Hades na gagawin ang lahat para manalo sa laban. Saka pa kumanta-kanta si Hades tulad ng pagkanta ni Poseidon noon na naririnig din ni Sasaki. Ginawa munang lotion at gel ni Hades ang sariling dugo saka agad na umatake para makipagbakbakan kay Hao. Gumamit ulit ng hangin si Hao para maistorbo ang pag-atake ni Hades. Pero nang maramdaman ito ni Hades ay bigla niyang pinalitan ng direksyon ng pagwas-iwas ng sibat. Kaya nagtaka si Hao habang umilag. Sinabi ni Hades na kung ramdam na nito ang teknik ni Hao ay madali na lang siyang dumiskarte sa pag-atake. Napahanga naman si Ares sa nakitang ginawa ni Hades kaya patawa-tawa ito na parang sinagot ng babae at may jowa na sa Pasko. Pero sinabi ni Hermes na higit pa ang balak ni Hades. Saka din ipinakitang espesyal pala ang dugo ni Hades dahil may kakayahan itong makipag-merge sa mga armas nilang Divine Treasure na mas lumalakas dahil sa dugo ni Hades. Saka paramdam ni Hao ang paglakas ng kaharap nitong hari ng Helheim. Kaya mas lalong nagsaya si Ares. Pero sinabi ni Zeus na sugal pa rin ito dahil kapag naubos ang dugo ni Hades ay mamamatay siya. Muling naghanda ng pagtusok ng sibat si Hades na kinabahala ni Hao. Saka pa ito mabilis na umatake ng matulis na sibat na hindi na napigilan ni Hao at nakapasok sa depensa niya. Diretso ang talam ng sibat sa mata ni Hao na naitapon pa atras na ikinabahala ng mga fans niya. Tapos sinabi pa ni Hades na ipaghihiganti niya ang mga namatay niyang kasamang mga gods. Para naman sa backstory ni Hades ay uminom muna ng tsaa si Ares saka nagkwento ng patungkol sa idol na Hades. Noong kalaban nila ang mga Titan ay sugatan si Ares na dinadala sa emergency. Pagkatapos matalo ni Zeus ang kanyang tatay na si Cronus at naging hari ay hindi ito tanggap ni Gaia. Kaya nagtipon ito ng hukbo ng mga giant at inatake ang Olympus na dinepensahan naman ng mga mahinang gods. Kaya naging Olympus has fallen. Nagmeeting ang mga generals ng Olympus Empire at sinabi nila sa Prime Zeus ang nangyayari. Nag-aalala ang ibang mga gods na nasa mesa at nagtanong sa kanilang boss kung ano ang gagawin. Kaya sinabi ni Zeus na naging berserk at naging malaki ang katawan na pupunta sila ng labanan. Inutusan din ito si Hermes na tawagin lahat ng kasama nilang Greek gods. At excited na itong umalis kaya nag-alisa na rin ang mga kausap. Sinalubong ng isang tauhan si Hades at nag-report ng emergency. Sinabi nitong tumakas yung mga Titan gods sa Tartarus na pinakasulok na bahagi ng Helheim. Ipinakita ang mga Titan na mga pinaka-nakakatakot na sinira ng mga ito ang mga rehas na kulungan. Kaya natakot ang nag-report na baka atakehin sila doon ng mga giants. Pero kalma lang si Hades na sinabing walang problema. Nakipaglaban sila sa mga Titans na binalak masakop ang Olympus Empire at madali lang naman silang nanalo. Kalaunan ay hinanap ni Poseidon si Hades dahil wala doon. Kaya sinabi ng tauhan nilang nagpunta ito ng Helheim para kalabanin ang mga nagrebelde na Titans. Agad na pinuntahan ni Poseidon ng Helheim at nakita nito ang mga nagkalat na bangkay ng mga Titans habang naroon naman sa tabi si Hades na kalma lang na nakaupo. Ipinadala nito ang lahat ng mga tauhan para tumulong sa laban sa itaas samantalang mag-isa niyang pinaslang lahat ng mga Titans sa ilalim dahil iniisip nito ang kaligtasan ng mga nakababatang kapatid. Dahil dito ay napahanga si Poseidon at sa unang pagkakataon ay tinawag niyang kuya si Hades na tinulungan sa pagtayo. Balik sa ring ay nag-cheers ang mga fans ni Hades habang tinataas nito ang sibat. Hindi pa rin daw maintindihan ni Hermes kung bakit iniisip palagi ni Hades ang mga kapatid. Biglang sumagot si Adamas na dumating na ikinabahala ni Ares. Si Adamas kasi yung isang masamang kapatid ni Zeus na kinalaban din ni Poseidon at iniwan na wasak-wasak ang katawan. Ipinaayos lang kasi ito ni Hades kay Hermes kaya muli itong nabuo at nabubuhay. Pero alam din daw ito ni Poseidon dahil kung nagseryoso sana si Poseidon ay naging abusa na ito. Dahil sa naging bakal na katawan ay naging adamante ng isang alias ni Adamas. Dahil sa nakitang lakas ni Hades ay alam na ng mga gods na nanunood na panalo na ang kanilang panig. Saka pa naiiyak si Ares dahil idol na idol nito ang katapangan ni Hades.
Ipinakita din na nawasak ang Divine Treasure na armor ni Hao kaya naiyak si Gold dahil inasahan nitong mamamatayan ulit sila ng isa pang kapatid. Sinabi ni Brunhilde na wala silang magagawa. Nag-usap naman sina Hao at Alviter at humingi ng patawad si Hao dahil nasaktan ang babae nang hindi siya makailag. Dagdag pang sinabi ni Hao na kakayanin niya pa rin ang laban dahil sa ramdam na pasakit ng iba kasama si Alviter. Feeling naman ni Sasaki ay talo na sila dahil nalaman na ni Hades ang teknik ni Hao. Saka pa nasira ang shield nito laban sa lakas ng isang god. Nag-isip si Hao at sinabi kay Alviter na wala siyang makitang daan para manalo. Kaya isusugal niya ang lahat sa nag-iisang pag-atake. Alam na ni Albert ang iniisip ni Hao dahil nag-connect na sila at sinabi na dahil hari si Hao ay utusan siya. Kaya napangiti si Hao na sinabing gustong gawin ang naiisip. Naghawak kamay sila at muling nag-transform ang Valkyrie sa pagiging espada. Pag-atake daw ang pinakamabisang paraan ng pagdepensa na siyang ibig sabihin ng pangalan ni Alviter. Naghanda na si Hao na sinabing isa siyang hari na ipinaglalaban ng nasasakupan. Sinabayan din siya ni Hades na sinabing dudukutin ang puso ni Hao. Kaya nagsimula na ang finale ng paglalaban ng isang hari laban sa isang hari. Naunang umatake ng tusok si Hades na sinabayan ni Hao ng paghampas ng espada nito. At sa pagsalubong ng kanilang mga lakas ay si Hao ang natusok at natanggal ang buong kaliwang braso na bumagsak sa lupa. Sinabi ni Alviter na kahit pinag-combine nila ang lakas ay wala silang kaya sa lakas ni Hades. Nagliwanag ang mga mata ni Hao na nagagandahan sa mga bituin. Saka ito muling tumayo kahit nanghihina para lumaban na ikinaluhan ng mga tao. Sinabi ni Chunyang na tumigil na siya. Naikalat ang kamay ni Hao at walang tigil ang pagdurugo ng katawan. Ngunit nakangiti niyang sinabi na ang isang hari ay hindi umaasa sa iba at hindi umaatres sa laban. Sabay handa pa rin para lumaban hanggang wakas. Kaya nag-cheers ang buong audience ng mga tao na sinabing hindi siya matatalo sa isang god dahil siya ang pinakamagaling na hari ng mga tao. At ramdam naman ni Hao ang hiyawan ng mga tao na good feedback sa oras na iyon. Naiiyak si Chunyang na naalala ang pangako ni Hao noon na maging pinakamagaling na hari. At mangyayari na iyon sa oras na ito kaya sinabi ni Chunyang na panoorin ang hari ng mga tao. Sinabi ni Hao kay Alviter na may plano pa rin siyang manalo at gagamitin ang teknik. Magre-react pa sana si Alviter pero pinakalma din siya ni Hao at muli silang nag-isa. Napangiti naman si Hades na masaya daw itong kinalaban si Hao. Muling nagposisyon ang dalawa, at muling naunang umatake si Hades ng malakas nitong pagtusok ng makapangyarihang sibat. Nagkasalubong ang dulo ng kanilang mga armas at sa pagkakataong ito ay na-execute ni Hao ang Chiyo technique nito na sinabayan ang lakas ni Hades. Sinabi ng mga samurai na imposibleng magawa ni Hao na masabayan ang sibat gamit ng espada sa tusukan. Mas diniinan ni Hades ang pagtusok nito para maisagad. Pero sinasabayan pa rin ito ni Hao gamit ng espada at teknik. Sinabayan niya ng pagbuga ng hangin ang tusukan nilang iyon. Kaya biglang nawalan ng puwersa ang pag-atake ni Hades, na parang kandilang bigla na lang namatay ang apoy. Naalala daw ni Hao na naipanganak siyang talunan at patay. Ngunit dahil kay Chunyang ay natuto siyang bumangon at makipaglaban ng buhay. Kasabay din ito ang pagliwanag ng armas habang patuloy ang pagtulak ng espada kontra sa sibat ni Hades. Sinubukan pa ni Hades na gamitan ng espesyal na dugo ang sibat nito ngunit wala ding silbi dahil nabasag na ang sibat niya na kinagulat ng lahat. Nasaksak ni Hao ang katawan ni Hades na binalak pang saksakin si Hao ng stick. Pero hiniwan na siya ni Hao gamit ng espada at maraming dugo ang tumilamsik mula sa katawan ni Hades. Kaya nanlaki ang mga mata ni Zeus at ng mga kasama. Bagsak si Hades na humingi pa ng patawad sa mga kapatid dahil hindi sila naipaglaban. Saka din siya nagliwanag na nagkabitak-bitak ang katawan at naging maliwanag na ash. Naramdaman din ni Hao ang pagkakahiwa ng katawan dahil sa sumpa nito. Pero pinilit pa rin niyang makatayo bilang panalong hari. Nagpasalamat siya at nakalaban si Hades na isang magiting at karespe-respeto na haring tulad niya. Ini-announce ng naiiyak na Heimdall ang pagkapanalo ni Hao. Dahil sa nangyari ay tahimik pareho ang mga tao at mga gods dahil sa hindi nila inasahan na resulta. Nang inulit lang ni Heimdall na nanalo si Hao saka naghiyawan ang mga tao. Pagkatapos pa ay bumalik sa pagiging Valkyrie si Alviter mula sa pagiging espada. Kaso ay sugatan ang kamay nito at matutamba sana, pero hinawakan siya ni Hao gamit ng natitirang kamay. Pero sinabi ni Alviter na mas malala si Hao at ito ang ainal-alayan niya para umalis doon. Sinabi ni Hao na dapat magtiwala ang babae sa kanyang hari. Pero nanghina na si Hao at ito ang nawalan ng malay. Nagtanong ang babae ni Sasaki kung paanong umepekto ang hininga ni Hao sa armas ni Hades. Kaya ipinaliwanag ni Sasaki na wala sana itong epekto kung normal lang na armas ang sibat ni Hades dahil wala sana itong chi. Ngunit dahil sa espesyal na dugo ni Hades ay nagkaroon ng chi ang sibat at naapektuhan ng teknik ni Hao. Nagkaroon kasi ng buhay ang sibat dahil sa dugo ni Hades at ito ang dahilan ng pagkakaroon ng pagdaloy ng chi sa armas na naging dahilan para manalo si Hao. Kaya naintindihan na ito ng babae.
Lalo na nang ipinaliwanag pa ng mga samurai na naroon na ginamit ni Hao ang sariling lakas ng pag-atake ni Hades pabalik sa sariling sibat gaya ng pagdepensa niya noong una pa lang. Kaya masaya si Reese dahil hindi rin namatay ang kapatid niyang si Alviter. Mabilis ang pagdalaw ng mga nurse at doktor para malunasan kaagad si Hao na nasa kritikal pa ring sitwasyon. Samantala ay galit si Aris na hindi makapaniwalang natalo ang idol nito. Sinira naman ni Adamas ang pader dahil galit din ito na sinabing aalis doon dahil walang paki sa tournament na iyon. Papatay daw siya ng gusto nitong papatayin. Nagtanong si Hermes kung susundan ba nila si Adamas pero sinabi ni Zeus na pabayaan lang ito. Binisita ni na Brunhilde at Gol ang mga nasaktan na Hao at Alviter. At sinabi ng doktor na mas malala ang sitwasyon ni Hao. Masaya si Gol dahil may pag-asa silang manalo sa Ragnarok. Sinabi ni Brunhilde na bibisitahin nila si Buddha dahil nasaktan din ito sa laban. Pero natigilan sila sa paglalakad nang magsalita bigla si Adamas na kinagulat nilang dalawa. Nais nitong malaman kung nasaan si Hao para patayin na ito. Yumuko si Brunhilde na kahit alam na walang laban ay binati pa rin si Adamas. Muling nagtanong si Adamas kung saan nakatago si Hao sabay gigil na sinira ang poste. Pero sinabi ni Brunhilde na hindi niya pwedeng sabihin. Kaya mas nagalit si Adamas na papatayin din si Brunhilde dahil wala na itong gamit. Pero bago pa man maabot ng kamay niya ang babae ay naputol itong bagsak sa lupa. Lumabas si Beelzebub na sinabihan ni Adamas na huwag pakialaman. Subalit sa pagkakataon na ito ay sinabi ni Beelzebub na hindi pwedeng saktan ni Adamas ang dalawa dahil kapag nangyari iyon ay tapos na ang Ragnarok. Saka sinabi pa kay Adamas na bigyang halaga nito ang pagbubuwis buhay ng mga namatay na gods sa laban gaya ni Hades. Kunwari pa walang paki si Adamas, ngunit napilitan din itong umalis na sinabi pa sa dalawang babae na babalikan sila pagkatapos ng tournament. Nakahinga naman ang dalawa na agad nagpasalamat kay Beelzebub. Pero sinabi ng psychotic na mag-ingat ang mga ito dahil hindi lang sila ang naiinis sa nangyari dahil marami pang mga gods ang tulad nilang nais nang ubusin ang mga tao. Kaya muling natakot si Gol. Samantala ay nasa ilalim ng isang puno si Buddha na paborito nitong tambayan. Tumakas pala siya mula sa hospital. Pero nahanap din siya kaagad ng kaibigan nitong si Kintoki na dala ang isang bag ng paborito niyang candy. Kaya parang addict na pinagkakain ito ni Buddha. Tumahimik saglit si Buddha na sinabing may isa pa itong nais ipagawa kay Kintoki na malawak naman ang ngiti. Sinabi ni Buddha na bantayan nito ang isang tao na magpapabago ng takbo ng Ragnarok na nagngangalang Siegfried. Pinuntahan ni Beelzebub si Hermes na gumawa ng mga musika bilang pagpupugay sa naglaho ng mga fighters sa arena. Nagtanong si Hermes kung anong maipaglilingkod nito kay Beelzebub. Kaya inilabas ni Beelzebub ang bungo na armas at sinabing gusto nitong makipaglaban sa susunod na round. Kalaunan pa ay pinuntahan ni na Brunhilde at Gol ang isang vault na binuksan gamit ang face scanner, kung saan nakatambay ang susunod na fighter para sa mga tao. Kaya nagtaka si Gol kung bakit kailangang ganun ang waiting room ng tao na iyon. Sumagot si Brunhilde na dahil isa daw itong magician. Saka din sila pumasok sa loob at nakita ang isang henyo. Kung nagustuhan mo ang ating anime ngayon at nais mong tuluyan natin ay baka naman pwedeng paabot ng 500 like mga lods. At pa-comment na rin ng part 2 dahil dito natin malalaman kung patok ba sa inyo ang ating anime o hindi. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay po kayo.